Assalamualaikum po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Siguro naman po ay very familiar na ang karamihan lalo na ang mga iPhone user sa issue ng green screen of death or white screen of death sa mga iPhone starting from iPhone 13 to iPhone 14 Pro Max. At ang most common reason sa ganitong issue base sa mga experiences ng aming mga customer ay dahil sa OTA update or over-the-air update. Ang OTA update ay ang paraan para i-upgrade ang version ng iPhone sa pamamagitan ng pagda-download ng operating system ng iPhone via Wi-Fi or cellular data. Kaya I advise and highly recommending po na kung gusto nyo pong i-upgrade ang version ng inyong mga iPhone, ay better use laptop or desktop via iTunes application para malaki ang chance na maiwasan ang ganitong klaseng issue na bukod sa abala ay malaking gastos sa part ng may-ari. Okay, so dito muna po tayo sa part ng troubleshooting. Kung bakit nga po ba minsan ay nagwa-white screen or green screen ang display ng iPhone after update. Kung makikita nyo po dito na nagvo-voltage checking ako sa mga test point ng LCD Flex para magkaroon ako ng idea kung alin sa mga point ang may issue. Ang voltage checking ay ginagawa ng nakakonek ang LCD sa board at habang umiilaw ang LCD. Ginagawa ko po ang ganitong trick para magkaroon po ako ng idea kung saan ang posibleng may issue sa mga test point ng LCD Flex. Kung mapapansin nyo po dito sa ginagawa kong voltage checking, ay unstable po ang boltahe ng point number 7 sa may right part ng LCD Flex dahil naglalaro ang kanyang boltahe sa 2 volts to 5 volts, unlike sa ibang mga test point na stable naman ang kani-kanilang mga boltahe. To make it sure kung may sense po yung analyzation ko, ay sinubukan kong itest ulit ang boltahe ng bawat pin sa may right part ng LCD Flex and for the record po, Your Honor, na kung kanina ay ang boltahe po ng pin number 7 ay 2.9 volts. Ngayon ay tumataginting po na 5.0 volts na, kaya para po sa akin ay may problema si point number 7 kasi pabago-bago siya parang yung jowa mo na unstable ang ugali. Pabago-bago, pero ang kaibahan yung jowa mo palaging tama at ikaw ang mali. At para mas pagtibayin ko pa ang aking analyzation ay nag-diode mode checking din ako para mas maintindihan ko ang nangyayari sa mga test point. Dito sa aking ginagawang diode mode checking ay kapansin-pansin na ang point number 7 ay may OL value means overload. Samantalang ang ibang test points ay may mga value na nagre-range sa 2-point-something volts. It only proves na may sense yung aking analyzation na may problema nga si point number 7 at base sa ating board view diagram ay pwede nating i-bypass ang right point number 7 papunta kay left point number 7. Kaya without any hesitation ay sinimulan kong i-jumper ang both test points. Kung mapapansin nyo po na may mga lead na ang mga test point ay dahil pangalawang technician na po akong gumawa nito. Sabi po kasi ng may-ari ay ginawa na daw ng ibang technician pero ilang oras lang ay bumalik daw agad ang issue kaya ni-refund daw niya ang kanyang payment. Nagdadalawang isip pa si sir sa akin kahit na recommended na ako ng kanyang tita dahil sa history niya sa ibang technician baka daw bumigay rin. Sabi ko naman po ay itry mo lang ang serbisyo ko, may 1-month warranty naman po tayo. At dahil sa assurance na binigay ko sa aking kliyente, ay sinubukan niya ang serbisyo ng inyong lingkod. At pagkatapos ko pong i-jumper ang both test point ay nag-display na ang iPhone 13 Pro Max ni Sir. At dito po ay ipapakita ko po sa inyo ang aking paraan para makaiwas sa hindi inaasahang back job na bukod sa extra abala na ito sa ating mga kliyente ay nawawalan pa sila ng tiwala sa atin. Una po ay linisang mabuti ang mga test point gamit ang 99% alcohol. Siguraduhing tuyong-tuyo ang flex para i-prepare sa next step na gagawin natin. Kapag malinis na po ang mga test point at ang paligid sa LCD Flex, ay ang susunod namang step ay lagyan ng UV solder mask ang mga test point at ang paligid nito. Ang dahilan ng paglalagay ng UV solder mask ay para matakpan ang ground sa LCD Flex na na-expose dahil sa ginawang pagkutkot ng technician sa mga test point. At ang pangatlong ginagawa ko ay make sure
na ang gagamitin nating wire ay ang plastic-coated copper wire para dagdag proteksyon sa banta ng short. Kapag tapos na po natin ang paglalagay ng UV solder mask, ay ang isunod naman po natin ay ang panghuli o ang pang-apat na step, ang paglalagay ng Kapton tape sa ilalim at ibabaw ng copper wire para extra layer of protection ulit sa posibleng short at mamimaintain pa ng Kapton tape na stable ang copper wire sa kanyang pagkakadikit. At ayan na nga po ang finished product ng ating ginawang serbisyo sa ating kliyente. 3 araw na po ang nakalipas at hindi pa rin bumabalik si Sir, kaya it's safe to say na our job was done successfully. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech, at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!